Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tayo ay patuloy na magpapasalamat sa dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga biyaya at tayo ay napapasaloob ng kanyang hidayah. Mga kapatid sa Islam, ligid sa ating kaalaman, ang lahat ng mga ginagawa natin at galaw natin ito ay may nakasubaybay na mga anghel na dapat nating ingatan ang ating mga galawan at mga pananalita dahil may naka-appoint na mga anghel na sumusulat ng mabuti at masama. Ito yung mga kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Nalalaman ng mga anghel na ito ang lahat ng mga ginagawa natin. Sinusulat nila ang masama at mabuti. Pero sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Hadis Qudsi, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Idza arada 'abdi an ya'mal sayyi'a fala taktubuha 'alayhi hatta ya'malaha." Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung ninais ng aking alipin na gumawa ng masama at hindi niya ito nagawa, huwag mo nang isulat sa kanya ng kasamaan. Fa'in 'amilaha, pag nagawa niya ang kanyang layunin na masama, faktubuha bimisliha. Isusulat sa kanya ng isang kasalanan. Isang kasalanan lamang. Wa in tarakaha min ajali, faktubuha lahu hasana. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pag kanyang iniwan ang kanyang layunin na masama, alang-alang sa akin, sabi ng Allah, bibigyan siya ng isang kabutihan. Allahu Akbar. At sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idha arada an ya'mala hasana falam ya'maluha faktubuha lahu hasana fa in amilaha faktubuha lahu bi ashri amthaliha ila 700 da'fi. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at kung ang kanyang alipin ang layunin na gumawa ng kabutihan at hindi niya ito nagawa, isusulat pa rin sa kanya ng isang kabutihan. At pag nagawa niya ang kanyang layunin na mabuti, nagawa niya, bibigyan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng 10 kabutihan hanggang ito ay paulit-ulit sa 700 na kabutihan na ibibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang Hadis Qudsi na ito, nagpapatunay na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang habag, ang kanyang rahma sa kanyang mga alipin, na kung saan, kung tayo ay makagawa ng kasalanan, may layunin tayo, hindi muna isusulat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin hanggat tayo ay hindi makagawa sa kanyang mga kasalanan. Naway inshallah, sa hadis na ito ay makakuha tayo ng aral at istifada na maging isa pamuhay natin at ingatan natin lahat nating mga gawain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.